Kung ganyan na pala ang nangyayari sa atin ngayon, wala na tayong magagawa. Ibig sabihin, susuko ka na lang? Ano pa sa tingin mo? Gusto mo bang magwala tayong dalawa? At saka, mahirap makigulo. Baka mas lalo akong mawalan. Ang hirap lang tanggapin. Kasi kung mawawala si Michael sa akin, sana sa'yo na lang napunta. Okay pa yon? Totoo ba yan? Kasi mas wala ka namang kwenta kay Karen, kaya mas maganda. Dahil pag napunta siya doon, may insecure ako palagi. Dahil nakuha na lahat ng babaeng yun. Tsaka ang isa pa, mas naghirap ka naman sa kanya. Eh yung Karen na yun, anong ginawa niya? Tama ka dyan. Muntik na akong maiyak kanina. Ang ganda kasi ng palabas eh. Ganun ako pag natatouch ako. Bigla nalang papatak ang luha ko na parang bata. Matatawa na naman si Lolo pag nalaman niya. Ganun yun eh. Siya nga pala, nakita mo ba yung lalaki kanina? Nakatulog na. I-share mo naman. Bakit natatawa ka? Wala lang. Michael, may gusto lang akong malaman. Ano yun? Kasi kanina, sabi ni Lolo, gusto mo daw makilala ako ng lubusan, tama? Sila. O baka sila na ngayon? Tama na nga, Jeannie. Pinahihirapan mo lang ang sarili mo. Tama na. Hindi ka dapat nakikialam. Halika kuya, kumain ka na. Toast, gusto mo? Aba, bakit ikaw ang naghahanda ng breakfast? Si Jeannie. May date siya. Anong may date? Bakit ang aga naman? Basta maaga siyang umalis kanina eh. Mukhang excited nga eh.
Nandito ako! Ginny! Nakapili ka na? Nandito na ako. Ginny, hindi pa rin ako makapaniwala. Nangako ko, di ba? Oo nga, no? Teka, nga pala, pumili na ako ng panonoorin natin. Okay lang? Okay lang. Mr. and Mrs. Smith. Ito? Oo yan. Tingnan mo, Bumili na ako nito. Baka naman horror yan, ha? Hindi horror yan. Sabi ng kaibigan ko, kwento daw yun ng dalawang tao na sobrang nagmamahalan. Malalaman natin yan. Tingnan mo, may tikas sa tayong dalawa. Ang bilis mo, ha? Siyempre, ako pa. Oh. Tara. Hindi mo man lang binasa. March of the Penguins ang nabigay nila. Joke time. March of the Penguins! Bakit ito ang binigay nila sa akin? Pero okay lang yan. Baka pwede pa natin Maganda rin palitan. naman yan, eh. Okay na yan. Hindi pwede. Susubukan kong palitan. Richie, okay na nga yan, eh. Dito na. Thank you, ah. Nag-enjoy ako. Bye-bye. Ginny. Huh? Kasi baka lang naman baka pwede. Alam mo na, maulit yung date. Oh, okay lang. Ha? Talaga? Oo naman. Sige, good night na. Bye-bye. Sweet dreams, ha? Oo, bye-bye. Bye-bye. Yes! Woo! Salamat. Oh, bakit ang tahimik dito? Wala yatang tao. Lahat kaya sila nasa ospital? Tita? Michael? Junjun? Tao po? Okay na noodles ko. Yay! Nag-enjoy ka sa date mo? Aray! Ang sakit! Aray! Aray, ang init! Bahala sa'yo. Kailangan ko linisin yun! Michael! Ano ka ba? Pabayaan mo na yun. Nasaktan ka na nga eh. Masyado kasing mainit yung tumapon. Michael! Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa'yo. Aray! Akong gagamit sa'yo. Lalagyan ko ng toothpaste. Ano bang ginagawa mo? Para hindi magsugat. Walang kwenta yan, Ginny. Bakit ba nag-iisa ka? Pumunta si Mama at si Junjun sa ospital. Katatapos ko lang mag-shower. Teka, ba't nervous ka nung nakita mo ako?
ninenervyos? Hindi, no? Hindi ako ninenervyos. Huwag kang feeling, Michael. Talaga lang, ha? Akala ko matagal kayo magde-date ng lalaking yun. Sinong lalaking yun? At anong date? Hindi ako nakipag-date, no? Michael, alam mo sa tingin ko, someday magiging magaling kang doktor. Alam mo, lahat ng tao kayang gamutin ng ganitong paso. Eh di lahat pwede na maging doktor. Mabuti na lang at hindi ko nasayang yung toothpaste. Hindi naman kasi yun ang dapat gamitin. Thank you, Alam mo, may isang bagay ako na-discover sa'yo, Jeannie. Ano naman yun? Ang paa mo, malaki pala. Oo na. Hindi ako perfect. Mahal ko pa rin talaga siya. Ano bang gagawin ko? Hindi ko siya magawang kalimutan kahit na isang saglit. Mahal ko na naman siya ulit. Mahal ko siya nang walang dahilan. Hanggang kailan ba kami maglalaro? Hanggang kailan pa namin mamahalin ang isa't isa nang hindi kami nagkakasakitan? Hindi na masyadong masakit ang paa ko, Michael. Maya-maya lang mawawala ng kirot. Ganon? Grabe. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganon. Nang mabuhusan ako ng mainit na tubig. Ang sakit pala nun, ano? Aray. Ano ba? Huwag mo ko sundutin. Sakit, Ay! Popsi! Namiss ko na sana. Papa, welcome home. Namiss kita. Ay, nako. Namiss ko talaga kayong lahat dito. Alam nyo ba yon? Ang hirap na wala. Ay, halika. May surprise ako sa'yo. Halika din. Ano ba yon? Makikita mo na yun. Sigurado magugustuhan mo, Popsi. Ay, Ayan. Halika. nako. Nakakagulat naman. Ano surprise? Wow! Sa'yo to. Wow! Ayan. Ang dami namang handa. Grabe naman. Ano pang hinihintay nyo dyan? Simulan na natin ang pagkain nito, Mamsi. Sige. Hindi na ba? Pwede. Pa, kalalabas nyo lang ng ospital. Wow. Tapos kakainin nyo ulit ang lahat ng bawal sa inyo. Ano ba? Oh, teka pa. Minsan lang naman to, anak. Ma, sa dami ng pwede nyong ihanda, yung mga bawal pa talaga ang niluto nyo. Eh kasi naman lahat ng yan favorite ni Jeannie, no? Kumain ka ba? Masarap yan lahat. Ako nagluto. O, sige na, tikman mo. Pare, si Mikey na nagsuggest ng lahat. Less fat at less salt. Low in cholesterol ang lahat. Minom tayo, pare. Cheers! Bawal yan. Ay, Makinig ka kay Jeannie. pero nagse-celebrate lang naman kami. Eh, kaya nga tayo nandito lahat, hindi ba? Ang dami ng dahilan. Ay, nako! Nakita ko rin kayo. Dito lang Bakit hindi kasi na? Natutuwa Kasi ako na po, makita kayo gusto ulit. kong makilala ni Halika, Papa. kumain po Ang kayo. babaeng pakakasalan ko balang araw. Grabe, surprise ito. Kalalabas ko lang ng ospital. Kaya nga dapat tayo mag-celebrate. Nandito kami ngayon ng apo ko para makasama ka. Ganun. Salamat po, Chairman. Ay, naku, walang anuman yun. Good evening po. Siya ang nagplano nito. Pa, siya po si Karen. Good evening po, Uncle Ali. Good evening din. Nice to meet you. Pleasure's mine. Simula na to na magandang relasyon. Dahil balang araw, magiging daughter-in-law mo na siya. Paupo na kayo. Ay, na kayo. Sige. Junjun, tumabi ka sa mama mo. At pare, maglabas pa ng dalawang plato ang Muna gabing to. kayo. Ay, nako. Chairman Bay. Maupo na po kayo. Natutuwa ako at gumaling kayo. Teka, sorry, Iha. Allergic siya sa flowers. Hindi niya ito pwedeng hawakan. Ganon. Sorry, pasensya ka na. Sorry po, Dito na po kayo Tito. maupo. Upo na. Sige.
Yan. Nako, ang dami pagkain ah. Ay, Siya nga pala, munti ko na makalimutan. Ma? Ha? Ma? Siya ang mama ko. Nagkita na kayo noon. Good evening Ay. po, tita. Ito naman ang kapatid ko. Siya si Junjun. Hello. Kamukha mo nga siya, Michael. Ah, talaga? Siya po si Uncle Akay. Hi. Kumusta po kayo? Mabuti naman. Siya naman po si Chairman Bay. Hello po. kakaibang pangalan. Hindi naman po. Normal lang yan. At siya may-ari nitong restaurant. Ah, ganun ba? Chairman, pumunta kayo rito kahit kailan nyo gustuhin. Ako Talaga? magluluto para sa Sigurado inyo. ka, ha? Ihahanda ko ang mga pinakamasarap para sa inyo. Ikaw si Jeannie, di ba? Nakita na tayong dalawa. Oo nga. Sa elevator. Oo, dun nga. Doon tayo unang nagkasalubong. Sorry talaga dahil hindi ko nabuksan para sa yung elevator. Okay lang yon. Teka lang. Free ka ba mamaya? Ha? Gusto sana kita makausap eh. Pwede ba? Oo naman. Okay yan, para na mas makilala niyo ang isa't isa. Ay, sige na po. Kumain na kayo. Sige, dali, gutom na ako. Ayan. Yan, ang sarap ng mga yan. Gusto ko, sarap. Yan. Yan, tikman nyo lang ho. Tuto. Yan. Halika dito ka. Hindi ako nangangagat. Halika. Ang totoo, naiingit ako sa'yo, Jeannie. Dahil magkasama kayo ni Michael. Mula pa ng high school kayo, para kayong best friends. Best friends nga. Kakaiba si Michael. Mabait talaga siya. I feel lucky. Dahil nakilala ko siya ngayon. Yun nga lang, may feeling ako na hindi totoo ang lahat. At isa pa, gustong-gusto ka ng mami niya. Kaya naman, medyo nagsiselos ako sa'yo. In love ka na ba kay Michael? Nung araw na nagkasalubong tayo sa elevator, inutusan ako ni Lolo na kumuha ng picture ni Michael sa Panda. Alam mo, ayoko sana magpakasal na maaga. Ika-cancel ko dapat ang meeting namin. Pero nagbago ang lahat. Dahil love at first sight ang nangyari sa akin sa elevator. Kaya itinuloy kong lahat. Hindi ko nakalang siya rin yun eh. Kaya sa tanong mo, oo, love ko siya at gagawin ko ang lahat para mahalin niya ako. Huwag ka mag-alala. Dahil si Michael, mahal ka rin niya. Sa tingin ko, magkakasundo kayong dalawa. Talaga? Yan ang iniisip mo? Masaya ako para sa inyong dalawa. Masarap, hindi ba? Pinaghirapan niya yan lahat. Ah, talaga? Mahal mo Ay, talaga. oo naman po, siyempre. Ayan. Tikman nyo naman po itong beef. Masarap to. Ito naman, Yan. paano mo ito ginawa? Jimmy, ano sinabi mo sa kanya? Wala sa... Wala. Wala? Wala po. Masustansya po yun sa katawan. Jimmy! Ano na pag-usapan niyo? Jimmy! Natatandaan ko si Jeannie. Nakilala ko na siya. Nagkakilala na kaming dalawa. Hindi ako pwedeng magkamali siya.
nagkakilala na kaming dalawa. Si Ginny namin? Oo, si Ginny nga. Nagkakilala na kami. Nagkausap pa nga kaming dalawa noon. Ah? Kailan naman? Nung Talaga? nagpunta ako ng kumpanya, siya ang nagdala ng kape sa amin. Ang dami namin napag-usapan. Ang dami niya sinabing magandang bagay tungkol kay Michael. Oo. German, mabait lang talaga ang batang yun. Talaga? Nasa itsura naman. Maganda ang karakter niya. Okay siya. Diretso magsalita. Hindi siya marunong mambola o magsinungaling. Hindi ba tama ako, Michael? Troublemaker pa. Lahat ng gawin niya palpak. Uminom tayo. Yan. Para sa akin, dahil nakalabas na ako ng ospital. Salamat. Uminom na lang tayo. Pa, nabalot ko na po lahat. Pa, bakit? May iniisip lang ako. Bigla ako naalala mama mo. Nung ikinasal kaming dalawa, inisip namin na habang buhay kami magsasama, yung tipong happy ending ang lahat. Ginny, umalis na kaya tayo dito? Pa? Ikaw ang iniisip ko, anak. Si Michael kasi meron na siya ngayong girlfriend, may nagpapasaya na sa kanya. Kung magkakasama pa kayo, masasaktan ka lang lalo. 你不甘心的眼，仿佛将我推到悬崖边缘。距离就算再靠近眼前，我没 Si Michael, 没有你的世界，就像寒冬 iwan mo na siya sa nakaraan. Kalimutan mo na siya magmula 少 ngayon. 了你陪在身边，我 Kung ikaw ang mismong lalayo sa kanya, siguradong iisipin niya na isa ka mabuting babae. Dahil meron kang dignidad. 有我的思念，也有你的空虚无边。你有没有听见寂寞的声音悄悄在蔓延？ Ang lahat sa amin ni Michael. 消耗着我和你。 Ang lahat ng nag-uugnay sa amin. 你有没有 Nawalaan ng lahat. Ngayon, ang huling dahilan kaya kami nagsasama. Wala na rin. Wala na. Nasanay na ako na palagi siyang kasama. Pero ngayon, paano na ang buhay ko ngayong mawawala ka na? Makinig ka sa papa mo. Lumayo na tayo sa lahat. Ginny, hindi ko alam na malalim ka pala kung magmahal. Makulimlim na naman ang ulap. May darating na ulan.
magkasakit na. Halika na. Anong ginagawa mo sa gitna ng ulan, ha? Mabuti na lang nakita kita. Halika na, ulit na tayo. Naku, sorry. Sorry, ha? Ang ganda mo kasi. Oo nga, sabi ko nga. Alis na tayo. Kumapit ka mabuti. Mabilis ako magpatakbo. Let's go na. Tara na! Alam mo, ang totoo, matagal kong pangarap na may angkas ka, Jeannie. Maniwala ka. Alam mo, bukod pa doon, ngayon na yata ang pinakamasayang araw ko. Dahil kasama kita. Pakiramdam ko, hindi na tayo maghihiwalay. Hindi na. Kumapit kang mabuti, ha? Teka, Richie. Bakit mo ko gustong dalhin sa South? Anong meron doon? Anong gagawin natin? Ha? Wala, kakain lang at manunod ng sine. Bukod pa ron, gusto kong makita mo ang hometown ko. Gusto kong makita ng mahal ko. Kung saan ako lumaki. Gusto kong malaman mo ang buhay ko. Gusto kong malaman mo ang mga na-experience ko sa buhay. Gusto kong makita mo kung saan ako nangarap. Na makikita ko ang babaeng mamahalin ko habang buhay, Jim. Gusto kong malaman mo na ikaw... Richie, ito ng last stop. Ha? Kailangan na nating bumaba. Oo nga. Halika na, tuyo ng mga damit natin. Bumaba na tayo. Tumayo ka na dyan. May problema ka ba? Ba't nalulungkot ka, Jim? Wala. Sabihin mo lang, patatawanin kita. Isang libro na nabasa kong jokes. Ano? Richie, ikaw ba na-inlove ka na ba noon? Yung tipong mahal mo yung tao kahit na hindi ka niya mahal? Na-inlove na ba ako? Na-inlove na ako. Matagal ko nung nararamdaman sa kanya yon. Kahit na ayaw niya sa akin, alam mo? Bata pa kami. Mahal ko ng taong yun. Nagsimula yun nung seatmates kaming dalawa. Alam mo, ang bait niya sa akin. Bukod doon, tinuturuan niya pa ako parate. Tapos, pinapatawa niya ako. Lalo na pag masama ang araw ko. At saka, alam mo, nagbibigay siya ng lunch sa akin. Halos mag-best friend kami. Parati nga kaming magkasamang dalawa eh. Hindi kami nagkakahiwalay. Ang totoo, siya na yata ang first love ko nun. Isang araw, napagdesisyonan ko na daanan siya tuwing umaga sa bahay niya. Dinadalan ko siya ng breakfast. Nagtsaga ako na magluto para sa kanya. Ibinigay ko ang lahat-lahat ng gusto niya. Mahihain kasi ako eh. Kaya hindi ko nasabi sa kanyang feelings ko. Kaya isang araw nagulat na lang ako na may naghahatid na palang ibang lalaki sa kanya. Pero dahil mahal ko siya, itinuloy ko pa rin ang panliligaw ko. Kahit na magmukha akong ewan.
Minahal ko ang babaeng yun. Pero nung makita kong mag-holding hand sila, nasira ng pangarap ko. Wala na. Pinabayaan ko na siya. Dahil inisip ko na dun siya masaya. Inaamin ko naging malungkot ako. Pero kailangan ko siyang pakawalan para maging masaya siya. Hindi ko siya mapapasaya. Richie, alam mo, ni minsan, hindi ko pinansin ang feelings mo. Dali, lumabas ka na dyan! Ang tagal kitang hindi nakita! Long time no see! Mukhang lalo siyang pumayat ah. Halika, Jeannie. Puntahan natin siya. Long time no see, bossing! Na-miss kita! Ikaw talaga! Kita ka rin! Pero kala ko hindi ka babalik dito eh. Ako pa ka na tumabalik ko dito, no? Nagtrabaho ako, nag-deliver ako ng karne. Ang layo pa nga na pinanggalingan ko. Di mo ba ang sa loob? Ano pang haba? Ipapalinis ko na lang yan. Ang dami kong deliver eh. Business mo? Oo. Uy, Jeannie, kumusta ka na? Mabuti naman. Alam mo, mukhang lalo kang pumayat. Ano ka ba? Hindi naman. Kumakain na nga ako ng marami eh. Ha? Naku, sige. Kailangan ko na umuwi. Gamitin nyo yung service. Sige na. Mamasyal na muna kayo, bossing. Okay Papagamit mo? Oo naman. Walang problema sa akin. Sige na, umalis na kayo. Halika na, Jeannie. Mamas na tayo. Okay. Bye-bye. Bye. Mag-iingat kayo. Mas masaya mga bata kapag nasa zoo. Sinabi ko nga sa mga magulang ko noon, Mama, Papa, gusto kong iuwi yung bear na yon. Sabi ng papa ko, sige, ibibili kita anak. Pero sa oras na iuwi mo yan, kailangan wag mo siyang kukulitin. At saka pakakainin mo siya parate. Pagkatapos nun, teddy bear lang binili niya sa akin. Umiyak ako noon. Hindi ako mapatahan ng mama ko. Gusto ko talagang iuwi yung bear na nakita ko. Ang sabi ko sa kanila, nag-promise kayo sa akin, tapos yun yung ibibigay. Hindi ako tumigil, pero nung bumalik kami, wala na yung bear na yun, patay na siya. Naawa nga ako dahil may dalawa siyang anak. Alam mo, ang totoo niyan, yun ang unang depression ko. Nagwala ako, umiyak ako ng umiyak. Hindi ako mapatahan ng mga parents ko noon, Jeannie. Kaya alam mo ang ginawa nila? Tinitik nilang ilong ko. Pagkatapos, hindi sila tumitigil. Ang sabi nila, pag hindi ako tumigil, alaksan pa nila. Okay ba yun? Nakakainis, di ba? Jeannie. May isa pa ako kwento. Pero mamaya na yun. Pagdating doon. Ayaw ko kayong tanggapin ng lalaking to. Ang alam ko lang kapag kasama ko siya, sigurado mo lang makakasakit sa akin. At magiging masaya ako. Pero, kulang talaga. Hindi ko siya mahal. Hindi siyang tinitibok ng puso ko. Yun ang pinaka-nakakalungkot sa lahat. Si Michael ang mahal ko. Pero mahal ako ni Richie. Anong gagawin ko ngayon? Bakit one-sided lang ang pagmamahalan naming tatlo? Bakit kailangan na masaktan? Bakit kailangan mamili?
Hindi ba dapat kusa ang magmahal? Aminin ko man o hindi, masaya ako kapag nakakasama ko si Richie. Mabait talaga siyang tao. Napapatawa niya ako. Mababaw kasing kaligayahan ko eh. Mali lang ang pagkakaintindi sa akin ni Michael. Ano na to? Huwag mo na nga siyang isipin. Alam mo, parang kamukha mo talaga siya. Ha? Hindi, biro lang. At mo naman. Ginny, alam mo sa tingin ko, nagkakamali sila ng iniisip sa mga crocodile. Mababait silang mga hayop. Pakiramdam ko nga, nakaupo ako sa sofa. Ang sarap ng feeling. Gusto ko nang umalis dito. Huwag ka matakot. Isipin mo, okay na to. Kesa naman nakaupo ka sa isang whale. Ikaw rin, kakainin ka nun. At doon ka natitira sa kanya habang buhay. Ayoko nun eh. Ilalabas ka lang niya. Ayoko na talaga. Oras na magsawa-asa. Halika, sumama mo ko rito. Hello, Mr. Croc. Baka kagating ka niyan. Para ako nakaupo sa leather seat. Gusto mo ba ng leather bag? Ayoko, please. Iiwanan mo ko rito. Pababayaan mo ako mag-isa. Ano ka ba naman? Ayaw mo ng leather bag? Samantalang yun ang gusto ng lahat? Paala ka nga dyan. Ano ka ba? Sige na, punta ka na dito. Huwag kang maingay, baka magising yan. Kumain muna tayo, okay? Halika na. Sa sobrang gutom ko, kakain ako ng marami. Hindi ako titigil hanggang makain ko pati plato. Okay, walang problema. Maghanap na tayo. Pakasal na tayo, Jim. Makinig kayo lahat! Pakinggan niyo ako! Si Kuya Richie gustong pakasalan si Ate Ginny! At alam niyo ba, nung high school ko pa mahal si ate, kaya pakakasalan ko na siya ngayon! Para asawa ko na siya! At wala namang makakapag-iwalay sa aming dalawa! Payag ba kayo? Ang mga batang to, hindi sila bayad para sumagot ng oo. Hindi mo kailangan sumagot ngayon. Hihintayin kita hanggang sa maging handa ka. Sa araw na may sigaw mo ang yes! Halika, kumain na tayo! Okay, sige. Kakain tayo ng marami! Okay? Ginny, anong sinagot mo sa kanya? Nung mga oras na yon, manhid ako, wala akong pakiramdam, Jerry. Hindi naman sa ayoko kay Richie, kaso kapag kasama ko siya, nare-relax ako. Hindi ko nararamdaman na kailangan kong patunayan ang sarili ko sa mga tao. Kaya alam niyong totoo, iniisip ko na subukan siya bilang boyfriend. Gusto ko na kasing maging masaya. Alam naman ng lahat na mabait siyang tao, kaya okay lang. Yun nga lang, hindi ko mautusan ang puso ko na lubusang mahalin si Richie. Pero, matagal na naniligaw sa'yo si Richie. Alam mo, Ginny, sa totoo lang, sa tingin ko mas bagay kay ni Richie kaysa kay Michael. Kay Richie ka na. Total, may girlfriend na naman ngayon si Michael eh. Jerry, i-grab mo na ang chance. Si Richie ang subukan mong mahalin. Paano na ngayon si Michael? Ano kayang sasabihin niya kapag nalaman niyang nag-propose sa akin si Richie? Magugulat kaya siya? Sa tingin ko, hindi naman. Papa! Hoy, Ginny! Anak! Kumusta ka na?
po. Halika rito. Tumabi ka sa akin. Kaalis lang ni Richie. Hinintay mo ba siyang makalis bago ka magpunta rito? Hindi po, Papa Hindi po? naman. Totoo? Iniiwasan mo siya? Nag-aaway kayo, no? Kayo na ba? Kayong dalawa na? Ha? Ano? Kung ano-anong iniisip nyo. Ano ka ba? Matagal na siya nagpaparamdam sa'yo. Hay nako, Ginny. Siya ang pinakamatsaga mong manliligaw. Hindi ba kayo? Ayan. Anak, alam mo, bago lang ang bahay na yan. Katatayo lang yan this year. Malapit lang yan dito. At isa pa, fully decorated pa yan. Ano? Gusto mo ba yan? Maliit lang yan, kumpara sa bahay ni Uncle Ali. Pero sapat na yan sa atin. Maluwag yan sa ating dalawa, Ginny. Pwede mo pang isama dyan ng mapapakasawa mo. Pwede na yan sa atin. Ang totoo, sobrang lapit yan dito sa restaurant. Matatahimik na dyan ang buhay mo, anak. Wala mang gugulo sa atin. Pa? Ano pong masasabi niyo kung pakakasalan ko sa... Ano nangyayari sa inyo? Okay na kayo, Papa? Hindi, ano? Anong sabi mo, anak? Sa pagkakaalam ko kasi, wala kang feeling para sa kanya. Kayo naman po, kinukuha ko lang opinion niyo. Kung ayaw niyo, di hindi. Kasi si Richie sa totoo lang, impulsive siya. Diretso siya magsalita. Malaki ang pinagbago niya. Lalo na nung nagluluto na siya. Talented siya masyado. Kaya kung siya pakakasalan mo, hindi na ako mag-aalala sa'yo. Aalagaan ka niya. Hindi ko na rin iisipin ngayon. Kung sino ang magmamana sa restaurant na to. Natutuwa ako para sa inyong dalawa. Pero alam mo, anak, ang pinakamahalaga, ikaw ang nagpaplano ng buhay mo. Ikaw magdedesisyon. Okay? Anong bahay? Ano ba sa tingin mo? Ha? Papa, kayo na pong bahala. Kahit ano, okay lang. Ah, ganun ba? Magandang style niyan. Ginny, ipagluluto na nga muna kita na makakain. Naaawa na ako kay Papa. Mukha namang masaya siya dito eh. Si Richie lang talaga ang nakakatulong niya dito. Ito na ang buhay ni Papa. Mas sasaya siya kung may makakasama siyang magpapalago nito. Kung sinong mas nakakatulong kay Papa, di ba dapat siyang sinulito? Tignan mo yun, oh. Maganda. Diba? Nabigla ko nung tanongin kita dati. Okay lang naman ako maghintay. Kaya huwag ka nang kabahan dyan.